Magandang araw, sa video na ito pag-uusapan natin ang ilang mga posibleng galawan na nagiging usap-usapan ngayon sa mundo ng PBA. Maraming fans ang nag-aabang kung paano magbabago ang dynamics ng ilang teams dahil sa mga pangalan na tila ikinakasa para lumipat ng kupunan. Alam natin kung gaano kahalaga ang tamang timing at fit ng bawat player sa isang team, kaya kapag may balita tungkol sa mga trades, talagang nabubuhayan ang usapan ng mga fans. Isa-isa nating pag-uusapan ang mga ito, at sisimulan natin sa pinakamainit na pangalan na tila papunta na sa isang powerhouse team. Hindi na bago sa mga fans ng PBA ang makakita ng mga biglaang lipatan ng players. Pero itong mga pag-uusapan natin ngayon ay talaga namang may bigat. Lalo na kung iisipin ang impact nila sa mga teams na posibleng paglipatan nila. Mula sa scoring hanggang sa presence sa loob ng court, malaki ang pwedeng mabago sa galaw ng laro. Kaya't sa pagkakataong ito, sisimulan natin ang paghimay sa balita tungkol kay Calvin Oftana na tila papunta na sa Ginebra. Isa itong galaw na pwedeng magbago sa overall strength ng team, kaya't pag-usapan natin kung bakit ito naging malaking usapan. May mga ulat na tila interesado ang Ginebra sa serbisyo ni Calvin Oftana ng BND, at hindi na rin nakakapagtaka kung bakit. Isa si Oftana sa mga pinaka-consistent at versatile na players sa PBA ngayon. Kilala siya sa pagiging all-around na manlalaro na kayang gumawa ng puntos, dumepensa, at tumulong sa rebounding. Kapag may ganitong klaseng player na papasok sa isang team na gaya ng Ginebra, siguradong lalaki ang tsansa ng team na mas lumalim pa ang rotation at mas maging flexible sa larong half-court man o transition game. Kung sakaling matuloy nga ang paglipat ni Oftana sa Ginebra, malaking tulong ito para sa depth ng kanilang forward position. Alam natin na malaki ang tiwala ng Ginebra sa kanilang core. Pero sa pagdaan ng season, hindi rin maiiwasan ang pagod at injuries. Ang pagdating ni Calvin ay magdadagdag ng isang maasahang scorer at defender sa wing. Kayang-kaya niyang umiscore kahit off the ball, kaya swak siya sa system ni coach na may movement at teamwork. Hindi siya demanding sa bola, pero kapag binigyan mo ng pagkakataon, marunong siyang mag-convert ng points. Isa pa sa mga pinakamalaking asset ni Calvin Oftana ay ang kanyang pagiging efficient sa opensa. Hindi siya pilit sa tira, marunong siyang magbasa ng depensa, at kayang tumira mula sa labas o matake sa loob kapag kailangan. Kapag kasama siya sa lineup ng Ginebra, mas mapapaluwag ang depensa dahil kailangan siyang bantayan sa perimeter. Ibig sabihin, magkakaroon ng mas maraming espasyo ang ibang players, gaya ng mga big man at point guard para umiskor o gumawa ng plays. Bukod sa opensa, malaki rin ang maiaambag ni Oftana sa depensa. Mahaba ang kanyang galamay, mabilis ang lateral movement, at may basketball na alam kung kailan agaw ng bola o pupwesto para sa ayuda. Sa isang team na kilala sa physical at matalinong depensa, swak na swak ang playing style ni Calvin. Kayang-kaya niyang dumepensa sa shooting guard, small forward, at minsan, kahit sa stretch 4, kaya napakalaking plus ito para sa rotation ng Ginebra, lalo na sa crunch time. Sa kultura naman ng Ginebra, mukhang fit na fit din si Oftana. Kilala siya sa pagiging humble at team-first na player, hindi siya yung tipo na magdadala ng drama sa locker room. Ginebra ay isang team na may solidong chemistry. At ang pagpasok ni Calvin ay tila hindi magiging sagabal kundi dagdag pa nga sa good vibes at teamwork sa loob ng court. Hindi rin mahirap makisama si Calvin kaya't mabilis siyang makaka-adjust sa bagong environment kung sakali. Makakatulong din ang leadership at maturity ni Oftana kahit na medyo bata pa siya kumpara sa ilang veterans sa liga. May experience na rin siya sa malalaking games, kaya hindi siya basta-basta natitinag sa pressure. Sa mga crucial moments, kayang-kaya niyang mag-deliver kung kinakailangan. Ibig sabihin, hindi lang siya pang regular rotation, kundi pwedeng maasahan sa clutch situations, na bagay na laging kailangan ng Ginebra sa mga dikitang laban, sa kabuuan. Kung matutuloy ang balitang ito at mapunta nga si Calvin Oftana sa Ginebra, isa itong strategic move na pwedeng magdala ng mas matinding lakas sa lineup. Hindi lang siya dagdag talent kundi dagdag na utak at puso sa laro. Sa galing niyang magbasa ng sitwasyon at gumawa ng tama sa loob ng court, siguradong magiging valuable piece siya para sa kahit anong system, lalo na sa isang team na may winning culture gaya ng Ginebra. Tila interesado ang Lesengi na makipagpalitan ng big man sa Rain or Shine, at isa sa mga pangalan na lumulutang ay si Kate Datu. Hindi ito nakakagulat dahil sa ipinapakita ni Datu sa mga nakaraang laro niya sa PBA. Sa kabila ng pagiging bagong mukha pa lang sa liga, mabilis siyang nagpakita ng potensyal bilang isang modern big man. Malaki ang katawan pero mabilis kumilos.
Marami ang naniniwala na bagay siya sa sistema ng SND, lalo na't mahilig silang gumamit ng versatile at athletic na mga bigs. Kung titingnan ang style ng laro ni Keith Datu, makikita mong hindi lang siya basta tradisyonal na bigman na sa ilalim lang ng basket umiikot. May tira siya sa labas, may footwork sa ilalim. At higit sa lahat, may kumpiyansa sa laro. Kaya niyang tumira mula mid-range, minsan pati 3-point shot, at marunong din siyang magdala ng bola sa fast break. Sa ngayon, bihira ang mga bigman na may ganitong klaseng skill set, kaya hindi nakapagtatakang kinukuha siya ng pansin ng mga teams na tulad ng SND na kilala sa malalalim na rotations. Kung sakaling matuloy ang dalawang ito, malaking impact ang pwedeng dalhin ni Datu sa bench ng SNE o kahit sa main rotation. Kayang-kaya niyang punan ang role bilang energizer off the bench o maging spot starter kung kinakailangan. Sa laki niyang yan, hindi siya mabagal, kaya swak siya sa pace ng SND na minsan ay bumibilis depende sa kalaban. Malaking tulong ito lalo na kung gusto ng team na magdagdag ng kabataang bigman na may upside at pwedeng i-develop pa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit interesado ang Nandi kay Datu ay ang kanyang hustle at effort sa depensa. Hindi siya tamad gumalaw at laging aktibo sa pagbabantay ng paint area. Marunong siyang magbasa ng pick and roll, kayang dumepensa sa switches, at kahit sa mga mas mabilis na kalaban, hindi siya basta-basta na pag-iwanan. Hindi man siya pinakapulish pa ngayon sa lahat ng aspeto ng depensa, pero nakikita ang willingness niyang matuto at sumunod sa sistema, bagay na gustong-gusto ng coaching staff. Sa opensa naman, maraming pwedeng gawin si Datu. Hindi lang siya umaasa sa pasa o sa tira ng iba. Marunong siyang lumikha ng sarili niyang tira, kaya kung bibigyan siya ng sapat na touches, kayang-kaya niyang mag-average ng solid na puntos. Pero kahit na hindi siya primary option, marunong siyang mag-adjust at pumili ng tamang pagkakataon para umatake. Ang ganitong klaseng awareness sa laro ay mahalaga, lalo na sa isang team na loaded na sa stars at scores gaya ng SND. Bukod sa kanyang laro sa court, si Keith Datu ay kilala rin sa pagiging coachable. Tahimik lang siyang player pero focused sa goal. Hindi siya palasagot sa mga coach at willing siyang magtrabaho para mapabuti ang kanyang laro. Sa isang team na may veteran presence at championship culture, mas bibilis pa ang development niya dahil marami siyang matutunan sa mga veteranong kakampi niya. Sa ganitong setup, pwedeng maging long-term piece si Datu ng team kung sakali. Sa kabuuan, kung matutuloy nga ang paglipat ni Keith Datu sa ND, isa itong promising move para sa parehong panig. Para sa ND, makakakuha sila ng athletic big man na may future, habang si Datu naman ay magkakaroon ng pagkakataong mas lalo pang iangat ang kanyang laro sa ilalim ng isang system na sanay mag-develop ng malalakas na players. Sa kanyang husay, work ethic, at potential, hindi na nakakapagtaka kung bakit tila porsigido ang SND na makuha siya. Sa kabilang banda, ang maaaring ipalit ng San Miguel para makuha si Keith Datu ay si Mota Utua, at kung sakaling matuloy na ang ganitong dalawan, siguradong may benepisyo rin ito para sa panig ng rain or shine. Si Mo ay isa sa mga veteranong bigman sa YE na may matatag na experience at kilala sa pagiging pisikal sa loob ng court. Sa dami ng taon niya sa liga at sa lalim ng kanyang karanasan, malaking tulong siya sa isang team na binubuo ng mga batang players na patuloy pang nade-develop sa kasalukuyang lineup ng rain or shine. Karamihan sa kanilang frontcourt ay binubuo ng mga developing bigs na may potential pero kulang pa sa consistency at veteran presence. Dito papasok ang halaga ni Mota Utua. Maari siyang maging matibay na presensya sa ilalim na kayang makipagbanggaan sa mga malalaking kalaban at sabayan ang physical game ng ibang teams. Hindi rin siya basta-basta natitinag sa pressure, kaya siguradong magiging malaking pader siya sa ilalim ng ring para sa rain or shine. Bukod sa kanyang depensa, may maibubuga rin si Mo sa opensa. Marunong siyang dumiskarte sa post, may malinis na footwork, at may kakayahang mag-finish sa ilalim kahit may bantay. Bukod pa doon, meron din siyang shooting touch mula sa labas. Kaya niyang tumira mula mid-range at minsan ay pumupukol ng tres kapag bukas ang pagkakataon. Sa opensa ng rain or shine na minsan ay naghahanap ng spacing at versatility. Malaking tulong ang isang bigman na hindi lang nakakulong sa ilalim kundi kayang lumabas at tumira. Malaking bagay din ang leadership na maibibigay ni Mo sa mga mas batang manlalaro ng team. Bilang isang veterano na may playoff experience, kaya niyang magbigay ng guidance at suporta sa mga young bigs kung paano humarap sa pressure ng mga dikit na laro. Hindi siya flashy na player pero consistent at matalino sa galaw. Ang ganitong klaseng presence ay mahalaga para magtuloy-tuloy ang growth ng team sa tamang direksyon.
Isa rin sa mga positibong katangian ni Mo ay ang kanyang professionalism. Tahimik lang siya pero laging handang gumawa ng trabaho. Hindi siya demanding sa bola at kayang mag-adjust depende sa pangangailangan ng team. Sa sistema ng rain or shine nakilala sa team-first mentality at walang isang superstar. Swak na swak ang personalidad at approach ni Mo sa laro. Sa rotation ng rain or shine, pwede agad umangat si Mo bilang isa sa mga reliable na bigs. Maaari siyang gamitin bilang starter depende sa matchups o kaya'y maging anchor ng second unit para bigyan ng stability ang bench. Sa depensa man o sa opensa, kayang-kaya niyang magbigay ng impact sa loob ng maikling panahon at mas lalo pa siyang magiging epektibo kung bibigyan ng malinaw na role sa sistema ng team. Sa kabuuan, kung si Muta Utua nga ang mapunta sa rain or shine kapalit ni Keith Datu, isa itong move na may potential na maging win-win para sa parehong panig. Makakakuha ang rain or shine ng veteran bigman na maaasahan sa loob at labas ng court. Habang si Mo naman ay mabibigyan ng bagong role at mas malaking responsibilidad sa isang team na may malinaw na direksyon. Sa tamang paggamit at tamang sistema, posible pa siyang magpakita ng bagong sigla sa kanyang career at makatulong ng malaki sa kampanya ng rain or shine. Sa lahat ng dalawang ito, malinaw na parehong may hinahabol na goals ang bawat team, maparebuild man ito, dagdag firepower, o simpleng adjustment sa rotation. Sa posibleng paglipat nina Calvin Oftana sa Ginebra, Keith Datu sa San Miguel, at Muta Utua sa rain or shine, bawat isa sa kanila ay may dalang uniki na galing na pwedeng magpabago sa daloy ng laro ng kanilang bagong kupunan. Sa huli, kung matuloy man ang mga ito, siguradong mas magiging masaya at mas kapanapanabik ang susunod na mga laban sa EA. Magandang araw, sa video na ito pag-uusapan natin ang ilang mga posibleng galawan na nagiging usap-usapan ngayon sa mundo ng PBA. Maraming fans ang nag-aabang kung paano magbabago ang dynamics ng ilang teams dahil sa mga pangalan na tila ikinakasa para lumipat ng kupunan. Alam natin kung gaano kahalaga ang tamang timing at fit ng bawat player sa isang team, kaya kapag may balita tungkol sa mga trades, talagang nabubuhayan ang usapan ng mga fans. Isa-isa nating pag-uusapan ang mga ito, at sisimulan natin sa pinakamainit na pangalan na tila papunta na sa isang powerhouse team. Hindi na bago sa mga fans ng PBA ang makakita ng mga biglaang lipatan ng players. Pero itong mga pag-uusapan natin ngayon ay talaga namang may bigat. Lalo na kung iisipin ang impact nila sa mga teams na posibleng paglipatan nila. Mula sa scoring hanggang sa presence sa loob ng court, malaki ang pwedeng mabago sa galaw ng laro. Kaya't sa pagkakataong ito, sisimulan natin ang paghimay sa balita tungkol kay Calvin Oftana na tila papunta na sa Ginebra. Isa itong galaw na pwedeng magbago sa overall strength ng team, kaya't pag-usapan natin kung bakit ito naging malaking usapan. May mga ulat na tila interesado ang Ginebra sa serbisyo ni Calvin Oftana ng BND, at hindi na rin nakakapagtaka kung bakit. Isa si Oftana sa mga pinaka-consistent at versatile na players sa PBA ngayon. Kilala siya sa pagiging all-around na manlalaro na kayang gumawa ng puntos, dumepensa, at tumulong sa rebounding. Kapag may ganitong klaseng player na papasok sa isang team na gaya ng Ginebra, siguradong lalaki ang tsansa ng team na mas lumalim pa ang rotation at mas maging flexible sa larong half-court man o transition game. Kung sakaling matuloy nga ang paglipat ni Oftana sa Ginebra, malaking tulong ito para sa depth ng kanilang forward position. Alam natin na malaki ang tiwala ng Ginebra sa kanilang core. Pero sa pagdaan ng season, hindi rin maiiwasan ang pagod at injuries. Ang pagdating ni Calvin ay magdadagdag ng isang maasahang scorer at defender sa wing. Kayang-kaya niyang umiscore kahit off the ball, kaya swak siya sa system ni coach na may movement at teamwork. Hindi siya demanding sa bola, pero kapag binigyan mo ng pagkakataon, marunong siyang mag-convert ng points. Isa pa sa mga pinakamalaking asset ni Calvin Oftana ay ang kanyang pagiging efficient sa opensa. Hindi siya pilit sa tira, marunong siyang magbasa ng depensa, at kayang tumira mula sa labas o matake sa loob kapag kailangan. Kapag kasama siya sa lineup ng Ginebra, mas mapapaluwag ang depensa dahil kailangan siyang bantayan sa perimeter. Ibig sabihin, magkakaroon ng mas maraming espasyo ang ibang players, gaya ng mga big man at point guard para umiskor o gumawa ng plays. Bukod sa opensa, malaki rin ang maiaambag ni Oftana sa depensa. Mahaba ang kanyang galamay, mabilis ang lateral movement, at may basketball na alam kung kailan agaw ng bola o pupwesto para sa ayuda. Sa isang team na kilala sa physical at matalinong depensa, swak na swak ang playing style ni Calvin. Kayang-kaya niyang dumepensa sa shooting guard, small forward,
at minsan, kahit sa stretch 4, kaya napakalaking plus ito para sa rotation ng Ginebra, lalo na sa crunch time. Sa kultura naman ng Ginebra, mukhang fit na fit din si Oftana. Kilala siya sa pagiging humble at team-first na player, hindi siya yung tipo na magdadala ng drama sa locker room. Ginebra ay isang team na may solidong chemistry. At ang pagpasok ni Calvin ay tila hindi magiging sagabal kundi dagdag pa nga sa good vibes at teamwork sa loob ng court. Hindi rin mahirap makisama si Calvin kaya't mabilis siyang makaka-adjust sa bagong environment kung sakali. Makakatulong din ang leadership at maturity ni Oftana kahit na medyo bata pa siya kumpara sa ilang veterans sa liga. May experience na rin siya sa malalaking games, kaya hindi siya basta-basta natitinag sa pressure. Sa mga crucial moments, kayang-kaya niyang mag-deliver kung kinakailangan. Ibig sabihin, hindi lang siya pang regular rotation, kundi pwedeng maasahan sa clutch situations, na bagay na laging kailangan ng Ginebra sa mga dikitang laban, sa kabuuan. Kung matutuloy ang balitang ito at mapunta nga si Calvin Oftana sa Ginebra, isa itong strategic move na pwedeng magdala ng mas matinding lakas sa lineup. Hindi lang siya dagdag talent kundi dagdag na utak at puso sa laro. Sa galing niyang magbasa ng sitwasyon at gumawa ng tama sa loob ng court, siguradong magiging valuable piece siya para sa kahit anong system, lalo na sa isang team na may winning culture gaya ng Ginebra. Tila interesado ang Lesenghi na makipagpalitan ng big man sa Rain or Shine, at isa sa mga pangalan na lumulutang ay si Keith Datu. Hindi ito nakakagulat dahil sa ipinapakita ni Datu sa mga nakaraang laro niya sa PBA. Sa kabila ng pagiging bagong mukha pa lang sa liga, mabilis siyang nagpakita ng potensyal bilang isang modern big man. Malaki ang katawan pero mabilis kumilos. Marami ang naniniwala na bagay siya sa sistema ng Lesenghi, lalo na't mahilig silang gumamit ng versatile at athletic na mga bigs. Kung titingnan ang style ng laro ni Keith Datu, makikita mong hindi lang siya basta tradisyonal na big man na sa ilalim lang ng basket umiikot. May tira siya sa labas, may footwork sa ilalim. At higit sa lahat, may kumpiyansa sa laro. Kaya niyang tumira mula mid-range, minsan pati 3-point shot, at marunong din siyang magdala ng bola sa fast break. Sa ngayon, bihira ang mga big man na may ganitong klaseng skill set, kaya hindi nakapagtatakang kinukuha siya ng pansin ng mga teams na tulad ng Lesenghi na kilala sa malalalim na rotations. Kung sakaling matuloy ang dalawang ito, malaking impact ang pwedeng dalhin ni Datu sa bench ng Lesenghi o kahit sa main rotation. Kayang-kaya niyang punan ang role bilang energizer off the bench o maging spot starter kung kinakailangan. Sa laki niyang yan, hindi siya mabagal, kaya swak siya sa pace ng Lesenghi na minsan ay bumibilis depende sa kalaban. Malaking tulong ito lalo na kung gusto ng team na magdagdag ng kabataang big man na may upside at pwedeng i-develop pa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit interesado ang Lesenghi kay Datu ay ang kanyang hustle at effort sa depensa. Hindi siya tamad gumalaw at laging aktibo sa pagbabantay ng paint area. Marunong siyang magbasa ng pick and roll, kayang dumepensa sa switches, at kahit sa mga mas mabilis na kalaban, hindi siya basta-basta na pag-iwanan. Hindi man siya pinakapulish pa ngayon sa lahat ng aspeto ng depensa, pero nakikita ang willingness niyang matuto at sumunod sa sistema, bagay na gustong-gusto ng coaching staff. Sa opensa naman, maraming pwedeng gawin si Datu. Hindi lang siya umaasa sa pasa o sa tira ng iba. Marunong siyang lumikha ng sarili niyang tira, kaya kung bibigyan siya ng sapat na touches, kayang-kaya niyang mag-average ng solid na puntos. Pero kahit na hindi siya primary option, marunong siyang mag-adjust at pumili ng tamang pagkakataon para umatake. Ang ganitong klaseng awareness sa laro ay mahalaga, lalo na sa isang team na loaded na sa stars at scores gaya ng Lesenghi. Bukod sa kanyang laro sa court, si Keith Datu ay kilala rin sa pagiging coachable. Tahimik lang siyang player pero focused sa goal. Hindi siya palasagot sa mga coach at willing siyang magtrabaho para mapabuti ang kanyang laro. Sa isang team na may veteran presence at championship culture, mas bibilis pa ang development niya dahil marami siyang matutunan sa mga veteranong kakampi niya. Sa ganitong setup, pwedeng maging long-term piece si Datu ng team kung sakali. Sa kabuuan, kung matutuloy nga ang paglipat ni Keith Datu sa Lesenghi, isa itong promising move para sa parehong panig. Para sa Lesenghi, makakakuha sila ng athletic big man na may future, habang si Datu naman ay magkakaroon ng pagkakataong mas lalo pang iangat ang kanyang laro sa ilalim ng isang system na sanay mag-develop ng malalakas na players. Sa kanyang husay, work ethic, at potential, hindi na nakakapagtaka kung bakit tila porsigido ang Lesenghi na makuha siya. Sa kabilang banda,
Ang maaaring ipalit ng San Miguel para makuha si Kate Datu ay si Mota Utua, at kung sakaling matuloy na ang ganitong galawan, siguradong may benepisyo rin ito para sa panig ng rain or shine. Si Mo ay isa sa mga veteranong bigman sa Ye na may matatag na experience at kilala sa pagiging pisikal sa loob ng court. Sa dami ng taon niya sa liga at sa lalim ng kanyang karanasan, malaking tulong siya sa isang team na binubuo ng mga batang players na patuloy pang nade-develop sa kasalukuyang lineup ng rain or shine. Karamihan sa kanilang frontcourt ay binubuo ng mga developing bigs na may potential pero kulang pa sa consistency at veteran presence. Dito papasok ang halaga ni Mota Utua. Maari siyang maging matibay na presensya sa ilalim na kayang makipagbanggaan sa mga malalaking kalaban at sabayan ang physical game ng ibang teams. Hindi rin siya basta-basta natitinag sa pressure, kaya siguradong magiging malaking pader siya sa ilalim ng ring para sa rain or shine. Bukod sa kanyang depensa, may maibubuga rin si Mo sa opensa. Marunong siyang dumiskarte sa post, may malinis na footwork, at may kakayahang mag-finish sa ilalim kahit may bantay. Bukod pa doon, meron din siyang shooting touch mula sa labas. Kaya niyang tumira mula mid-range at minsan ay pumupukol ng tres kapag bukas ang pagkakataon. Sa opensa ng rain or shine na minsan ay naghahanap ng spacing at versatility. Malaking tulong ang isang bigman na hindi lang nakakulong sa ilalim kundi kayang lumabas at tumira. Malaking bagay din ang leadership na maibibigay ni Mo sa mga mas batang manlalaro ng team. Bilang isang veterano na may playoff experience, kaya niyang magbigay ng guidance at suporta sa mga young bigs kung paano humarap sa pressure ng mga dikit na laro. Hindi siya flashy na player pero consistent at matalino sa galaw. Ang ganitong klaseng presence ay mahalaga para magtuloy-tuloy ang growth ng team sa tamang direksyon. Isa rin sa mga positibong katangian ni Mo ay ang kanyang professionalism. Tahimik lang siya pero laging handang gumawa ng trabaho. Hindi siya demanding sa bola at kayang mag-adjust depende sa pangangailangan ng team. Sa sistema ng rain or shine na kilala sa team-first mentality at walang isang superstar. Swak na swak ang personalidad at approach ni Mo sa laro. Sa rotation ng rain or shine, pwede agad umangat si Mo bilang isa sa mga reliable na bigs. Maaari siyang gamitin bilang starter depende sa matchups o kaya'y maging anchor ng second unit para bigyan ng stability ang bench. Sa depensa man o sa opensa, kayang-kaya niyang magbigay ng impact sa loob ng maikling panahon at mas lalo pa siyang magiging epektibo kung bibigyan ng malinaw na role sa sistema ng team. Sa kabuuan, kung si Mota Utua nga ang mapunta sa rain or shine kapalit ni Kate Datu, isa itong move na may potential na maging win-win para sa parehong panig. Makakakuha ang rain or shine ng veteran bigman na maaasahan sa loob at labas ng court. Habang si Mo naman ay mabibigyan ng bagong role at mas malaking responsibilidad sa isang team na may malinaw na direksyon. Sa tamang paggamit at tamang sistema, posible pa siyang magpakita ng bagong sigla sa kanyang career at makatulong ng malaki sa kampanya ng rain or shine. Sa lahat ng dalawang ito, malinaw na parehong may hinahabol na goals ang bawat team, maparebuild man ito, dagdag firepower, o simpleng adjustment sa rotation. Sa posibleng paglipat nina Calvin Oftana sa Ginebra, Kate Datu sa San Miguel, at Mota Utua sa rain or shine, bawat isa sa kanila ay may dalang uniki na galing na pwedeng magpabago sa daloy ng laro ng kanilang bagong kupunan. Sa huli, kung matuloy man ang mga ito, siguradong mas magiging masaya at mas kapanapanabik ang susunod na mga laban sa Ye.